Ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa dakong ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa ating title ngayon, umagang ito, ay The Benefits of Trusting God, Knowing the God we serve. So, makakapagbigay ka ba ng full na tiwala sa isang taong hindi mo kilala? Yung estranghero na kasalubong mo, halimbawa, si Sister Merly nandun sa kanyang tindahan at may pumunta ron, hindi niya kilala at sasabihin sa kanya, Sister Merly, pinapakuha po ni Pastor Nancy yung 10 tray na itlog. Hindi siya kilala. Hindi man lang nakita pa o nalaman ni minsan ang pangalan. Kapag si Sister Merl ay nagbigay ng 10 tray na itlog dun sa taong yun na hindi niya kilala, hindi na ipakilala ni Pastor o ni Pastor Ray, o hindi ko man lang minsan na ipakita kay Sister Merl yung tao na yun ay kasama namin. Kapag siya po ay nagbigay at umalis na yun, ano tawag? Nabudol ka. Na-scam ka. May experience kami dyan, mga kapatid. Nung kami po ay nandyan sa may harapan ng Pure Gold, dito sa may, kung familiar kayo sa Mango sa Froso dyan, nagtitinda ng shake. Doon po, kami po nila Sister Deng, ay may munting tindahan doon. At nagtitinda sila ng mga damit na pambabae. Nagtitinda sila ng mga ipit. At one time, namili si Sister Deng sa Divisoria at doon dinala para itinda. Ngunit naiwan doon yung isang aming kasama. At after umalis si Sister Deng, umuwi sa bahay sandali, may dumating. At sabi sa kanya, nandiyan na ba yung order ko? Alin? Sagot ng tao na naiwan. At sinabi sa kanya, ayan, yung nasa bag. Yan yung order ko kay Ma'am Deng. Kukunin ko na. At agad-agad naman yung aming kasama doon na naiwan, ibinigay niya po yung bag na puno ng maraming damit, ipit at kung ano-ano pang bagay na pinamili ni Sister Deng para itinda. Sa madaling salita mga kapatid, ito po ay namakyaw. Ngunit, nung nakaalis na po, at dumating naman itong si Sister Deng, sabi sa kanya, Ate Deng, kinuha na po yung order sa'yo. Si Sister Deng naman, anong order, Sister Betty? Yung dala mo kanina na pinamili mo at nilapag mo rito, kinuha na nung umorder. Walang order sa akin. At wala akong inuutusan. Doon lang po napagtanto nung taong naiwan. Budol pala. Na nabudol or na-scam pala siya. Oh. Dito sa ating church, mga kapatid, ay hindi ka mabubudol. Amen. Bakit po? Ang dala-dala po naming pangalan ng ating pinaglilingkurang Diyos na buhay, Diyos na tagapagligtas, ay Jesus. Jesucristo na nabago sa krus ng Kalbaryo noon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, nasugatan, ninagupit, nasaktan, namatay, para sa kagalingan ng iyong karamdaman. Pinag-uusapan nga namin kahapon ng aming brother-in-law, mga kapatid. Hindi pa man tayo nagkasala, hindi pa tayo pinanganak, pero ginawa na ng ating Panginoon na tubusin ang ating kasalanan, pagalingin ang ating mga karamdaman, bago pa man isinilang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, sabi nga po sa ating title, The Benefits
the benefits of trusting God, knowing the God we serve. At sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat everyday na nabubuhay tayo sa mundo, meron tayong mga bersikulong pwedeng basahin at meron tayong bersikulong pwedeng panghawakan upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na maayos na kinabukasan. Kanina nagpatuto si Sister Betty. 4 hours nila akong interview. 4 hours ko rin silang sinagot. Pero 4 hours siyang nanalangin habang sumasagot. Sabi nga kay Pastor, napakaganda ng patutuan ni Sister Betty at ang upna po doon sa tinatawag na preaching natin ngayong mga oras na to. Bakit po ba tayo kailangan magtiwala? Sabi nila, kailangan kang magtiwala upang malaman mo kung totoo o hindi. Kasi pag hindi ka nagtiwala, halimbawa nagduda ka na, hindi mo na malalaman kung totoo ito. Kasi sa simula pa lamang, ay pinaniwalaan mo na hindi ito totoo. Kaya hindi ka magbibigay ng tiwala. Nung si Sister Betty nagsasalita rito, natutuwa ako mga kapatid doon sa bandang likuran sapagkat sabi ko, nagtiwala si Sister Betty sa Panginoon, nakarating siya sa Japan. Ngunit, umarang yung embassy sa immigration. 4 hours siyang hinarang mga kapatid. Ano yung pagbati sa Japan? Yung pag... Sarang Sister Erin, ano yung pagbu... Ano na? Yung, halimbawa, nakita ka umaga, good morning, ano yung good morning? Ohio. So, mga kapatid, ang ganda ng bati kay Sister Betty pagpasok. Okay, binigay. Pero upo ka muna rito. Sister Betty, 4 hours. Ako nga, dito pa lang eh. Sa DFA, nag-apply ako ng passport. Ay, nag-renew ako ng passport. Hinold ako 2 oras. Kasi raw, may kapangalan ako. Nasa Korea ngayon, nagtratrabaho sa ganito. Apelido, pangalan. Sabi ko, hindi po ako maalis pa ng bansa. China pa lang ako narating ko. 2 hours po. At least si Sister Betty, 4 hours. Pero ito po yung napakaganda mga kapatid. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay yung benefits of trusting God. Yung benepisyo kung ano yung mabe-benefit natin o makukuha natin kung tayo magtitiwala sa Panginoon. First thing mga kapatid na nakita ko, narinig ko kay Sister Betty, nagtiwala siya sa Panginoon at nangyari na siya po ay nakarating sa Japan. And habang tayo po ay umuusad sa ating mensahe ngayong umagang ito mga kapatid, sabi dyan, pagtuunan niyo muna ng pansin ang versikulong ito, yung Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Dapat daw mga kapatid, ibibigay natin yung buong tiwala sa Panginoon galing sa ating puso. Hindi lang yun sa ating nalalaman. Seek His will in all you do. Lahat ng ating gagawin, yung kalooban niya ang ating susundin. He will show you which path to take. So, ibig sabihin, hindi po tayo maliligaw sapagkat ang ating Panginoon na magpapakita ng tamang landas kung tayo patuloy na magtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating sabi po, the God who we trust in. Bago po tayo pumunta mismo doon sa main topic natin, the benefit of trusting God is kilalanin muna natin kung sino yung ating pagtitiwalaan.
For example, ngayong mga oras na to sa ating Senado, sa ating gobyerno, mga kapatid, may tinatawag na trust rating. Tumataas ba? Bumababa ba? Nagre-rate sila, mga kapatid. Ang ating Pangulong Marcos daw ay bumaba ang trust rating. Ang ating Kongreso, ang ating Senado, bumaba ang trust rating, mga kapatid. So, sino ang ating pagtitiwalaan sa ating gobyerno ngayon, mga kapatid? May kaguluhan. So dito, mga kapatid, napaka-importante na ngayong umagang ito, makilala po natin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang ating pinaglilingkuran at siyang ating pagtitiwalaan, mga kapatid. Sabi nga, the God who we trust in, Hebrews 13:8, Jesus is the same, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, ang ating pangalan ng ating sambahang ito ay Jesus Never Change Fellowship. Ang ating Panginoon, ang Panginoong hindi kailanman nagbabago, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos noon na mapagmahal, Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan, Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapagaling, at Diyos na kailanman hindi ka iiwanan. Ang ating Panginoon, nung ako ay bata pa, nung kami po ay naglilingkod pa sa ating Panginoon, doon sa Timasalang Church, mga kapatid, kami ay youth member. Hanggang ngayon, ay parehong Panginoon. Hanggang ngayon, parehong Diyos na pinaglilingkuran namin. At ang kanyang pangalan ay Jesucristo. Ang nagbago, mga kapatid, ay ang pagginawa ng buhay na aming nararanasan. Ang nagbago, mga kapatid, hindi ang ating Diyos, ngunit ang kasayahan, kasarapan at tagumpay na aming nakamtan dahil sa ating Panginoon. Palampakan po natin ang ating Panginoon. The God whom we trust in, sabi sa Matthew 15:28, Dear woman, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted, and her daughter was instantly healed. Itong pagkakataon na to, kung babalikan mo ang Biblia, mga kapatid, babasahin mo ang Matthew 15, umpisa mo sa 1, tapusin mo, mga kapatid. Matatagpuan mong versikulong ito na nandun sa senaryo na kung saan ang isang babae ay nagpupumilit makahingi, matawag ang ating Panginoon sapagkat nung panahon na yon, kasama nila ang Panginoon. Nasa lupa at literal na kasama natin, katabi, kausap, at tinatawag ng babaeng ito. Sabi niya, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hindi siya pinapansin ng ating Panginoon. At yung mga disipulo na nandun, mga kapatid, ay halos parang itinataboy siya. Pero ang babaeng ito ay patuloy na tumatawag sa Panginoon. At isa lang ang kanyang iniiling, ang pagalingin ng kanyang anak. Ngunit ang ating Panginoon ay kumbaga snobbish. Ang ating Panginoon ng panahon na yun ay nag-aalay lamang ng tinatawag na karapatan, kagalingan at biyaya para sa mga Israelita. Ngunit nakita ng ating Panginoon sa babae nito, kaya ang sagot sa kanya ay, Dear women, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nung talagang itinataboy na siya, sabi ng babaeng ito, mga kapatid, kahit po ang aso, sapagkat sanabi ng ating Panginoon, hindi nararapat ibigay ng kanyang amo ang pagkain sa aso na para sa mga Israelita. Mga kapatid, sabi ng babae nito, Panginoon, kahit ang aso
ang isang aso ay kakain sa mumo ng kanyang amo. Mga nalaglag na pagkain ay makakain pa rin ng aso. So, ibig sabihin mga kapatid, nung panahon na yun, nakita ng ating Panginoon na kagustuhan ng taong ito ay tunay na gumaling ng kanyang anak, na kahit siya'y tawagin na isang aso, siya po ay magpapatuloy na humingi ng kagalingan sa ating Panginoon. At nakakatuwa mga kapatid, sapagkat hindi siya binaliwala ng Diyos. Ipinakita ng Panginoon na siya po ay nagmamahal kahit na ikaw ay tinatawag na kapitbahay lang. Hindi ka tunay na anak. Ikaw ay kapitbahay. Pero binibigyan ka ng karapatan ng Panginoon na kung ano ang nagagawa na kukuha ng kanyang tunay na mga anak ay pwede pa rin maangkin. Sino po ang bundita mga kapatid? Sino po yung mga kapitbahay dito? Baka meron po tayong hindi member dito na kapitbahay lang. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil tayo po lahat na nandito ay pwedeng tawaging member ng Jesus Never Change Fellowship. Palabang po natin ng ating Panginoon. Ang tinatamasa ni Pastor Ray at Pastora Nancy na pagpapala sa Panginoon ay pwedeng matamasa ng bawat isa. Hindi po limited ang blessing ni Lord kay Pastor Ray lang at Pastora. Ang blessing po ni Lord ay para sa ating lahat. Sister Betty, nung ikaw ba ay nakaupo doon at 4 na oras ka nilang question, hindi mo ba naisip na nandito na ako, Lord eh? Nasa Japan na ako. Eh paano kung pag-stay na lang ako dito ng 1 taon, hindi pala pasin dito sa airport? Uuwi pa ba ako? Praise God mga kapatid. At nandun na si Sister Betty at salamat sa Diyos, nakalabas ka pa ng immigration. Immigration yun, no? At na-enjoy din niya yung Japan. Praise God mga kapatid. Next verse mga kapatid, sabi nga, the disciples went and woke him out shouting, Lord, save us, we're going down. Ito naman mga kapatid, kung ang ating Panginoon kanina, kahit hindi ka pa tunay na anak ng Diyos, ibinigay niya na ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa katubusan ng iyong kasalanan. Ito naman ngayon mga kapatid, ay versikulo sa Bible na kung saan sila po ay nakasakay sa isang bangka or barko, na kung saan naglalayag sila at sa kanilang pagbiyahe mga kapatid, dumating naman ang tinatawag na bagyo. Ikaw ba kapatid sa buhay mo, ilang bagyo na ba ang dinaanan mo? Ako, hindi na mabilang. Ilang, ano yung wave? Alon! Ang sinuong mo. Ilan na bang Quick. lindol? Tama, pwede. Panahon ng mga lindol ngayon. Ilang beses ka na bang niyugyug ng Diyos? O niyugyug ng panahon? Sabi, the disciples went and woke him up, shouting, Lord, save us. Sinabi mo na rin ba, Lord? Sister Beth, nandun ka. Lord, please. Gusto ko na lumabas. Gusto ko na mag-enjoy. Mga batid tayo, kapag tayo po ay nakakaranas ng kapigatihan sa ating buhay, mas malakas po ba yung sigaw natin? Yes. Ewan ko kung si Sister Bert naranasan yung walang benta eh. Parang hindi ako maniwala dun eh. Yung walang benta, hindi eh. Dinidescribe ko nga yung tindahan ni Sister Bert. Pag nandun ka sa Pure Gold, may escalator doon. Pag pumanik ka, dulo pa. Dulong pader, dulo pa ng kali na yun. Pero, maraming bumibili. Buo pa po ba ang aking
Sister Mary na tunay na mabuti ang Diyos. Ngunit buo pa po ang aking mga daliri sapagkat pinagpala po ng gusto si Sister Mary. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kasama natin si Sister Mary ngayong linggo sapagkat Sabado pa lang. Okay na, no, Sister Mary? At sa Lunes muli ay dadamot muli siya ng malaking pagpapala galing sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Dito po sa senaryo na ito, mga kapatid, sabi ng mga disciples, Lord, gumising ka! Lulubog na yung bangka natin ng lakas ng bagyo. Grabe mga kapatid, kung babasahin po natin ang kwentong ito na sa Bible, sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, why are you afraid? Bakit ka natatakot? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and the waves, and suddenly there was a great calm. Sabi ni Sister Betty ng mga oras na yung mga upuan dito. Ang lalaki ng alon. Lord, kailan pa matatapos to? No? Natutuwa ako kasi sabi ko si Sister Betty pinagpala ng Diyos. Bakit? Ang mensaheng ito ay magpapatibay lalo sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, amen. Sabi, lalaki ng wave. Nihongo, salita ba? English. Nihongo. Nakakaintindi ka. Ang chinja mo. Takal. Kasabot ko, no? Mga batid, tunay na mabuti ang Diyos. Sabi ni Sister Betty, nun sure ako. Ang lalaki ng wave, ang lalakas ng ng bagyo. Lord, sabi ng mga disciple, gumising ka. Lord, please, lulubog yung bagyo, ayaw pa namin mamatay. Ganon din ba ang ating sinasabi, mga kapatid? Lord, grabe, Lord. Ang bigat na ng dala ko. Please, Lord, tapusin mo na. Dumating ako sa punto, mga kapatid, sabi ko, Lord, kailan po pa matatapos? Nakita ko na, Lord, yung solusyon, abot mo na. Please, Lord. Sabi nga sa akin ni Brother Wilson, yung brother-in-law ko, grabe kung magsalita ka sa Panginoon, parang inuutusan mo siya. Hindi, naglalambing ako na matapos na eh. Alam nyo, mga kapatid, tayo, alam natin po yung ating kakayahan. Alam natin yung financial na kakayahan natin. Alam natin yung emotional na kakayahan natin. Alam natin yung physical na kakayahan. Kaya pag alam natin wala na, alam mo yung charge ng battery mo, yung 1% na, wala mong charger. Charger, nasa mo yung charger? Pwede ko makicharge, di ba? O naglalakad ka malayo, walang convenience store na may charging station, 1%, hindi mo pa natatagpuan yung pupuntahan mo, at 1% na lang, yung map mo malapit na mawala. At ikaw ay maliligaw na. Ganon po tayo minsan, mga kapatid. Lord, please. Sige na, Lord. Ganon din po ang ginawa ng mga disciple. Ginising, ginulo ang ating Panginoon sa pananahimik. Pero dito po sila namangha, mga kapatid. Grabe. Nagulat sila. Sabi po, the disciples were amazed. Who is this man? They asked, even the winds and waves obey him. Mga kapatid, ipinapakilala ko pong muli ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus na kahit ang bagyo, ang alon sa iyong buhay ay kayang pitikin palayo sa isang lugar. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Kung malaki man ang iyong problema ngayon, 100% kayang alisin yan ng ating Panginoon sa isang ilang. Ang iyong pagkakautang kayang tanggalin ng Panginoon bigla, instant. Ang iyong karamdaman kayang pagalingin ng ating Panginoon instant.
ang iyong ano tawag dito, kabagabagan sa susunod na araw ng iyong buhay, anong magiging kinabukasan ng iyong mga anak ay kayang tanggalin ng Diyos. Ngayon, mga oras na ito, kaya kang bigyan ng tagumpay ng Panginoon ngayong mga oras na ito. Sabihin mo, I claim it! Praise God! Palampakan po natin ang ating Panginoon. Sabi sa Matthew 9:13, when Jesus heard this, He said, healthy people don't need a doctor, sick people do. Sino po ang may sakit ngayon? Wala. So hindi nyo kailangan ng doktor. Praise God. Ito pong mensahe na ito, mga kapatid, ito pong versikulo na ito, matatagpuan nyo sa Biblia, mga kapatid, kung babasahin ninyo, madadaanan nyo, mga kapatid. Ito po ay nung panahon na tinatawag ng Panginoon si Matthew na isang tax collector. At si Matthew, mga kapatid, kung pag ikaw po ay isang tax collector, ikaw ay corrupt at ikaw ay napakasama mo sa lipunan. Kasi pagka tax collector ka, BIR ka, pupuntahan mo yung mga maliliit na negosyo at sisingin mo. Nung panahon na yung mga kapatid, naniningil po sila ng sobra-sobra nang hindi naaayon sa kinikita ng mga taong nagninegosyo o nagtratrabaho ng mga panahon na yun. Kaya ang paningin sa kanila ay isang masamang tao. Isang hindi kaaya-aya sa lipunan, ngunit dahil sila po ay tinalaga para kumulekta, wala pong magawa ang tao. Kaya sabi ngayon, mga kapatid, ng mga Pariseo, dahil ang ating Panginoon ay tinawag si Matthew upang maging disipulo niya, at sumunod si Matthew, nagbalik loob sa ating Panginoon, sumunod sa ating Panginoon, at binitawan ng pagiging tax collector, mga kapatid. At ngayon ito ay kumakain na kasama ng ating Panginoon sa iisang mapagkainan. Kung sinati makikita natin sa Max Restaurant, kasama sila Mayor Oka, sila Congressman Egay Erice, kumakain siya. Ano ang tingin mo? Kaya Ate Aw, wow, bigate. Ate Aw, no? Bigate, kasama mo yung mga bigate. Kung paglingon mo pang gano'n, si President Bongbong Marcos at si First Lady pa kasama. Big time si Ate Aw. Tama? Itong panahon na to, mga kapatid, sa versikulong ito, nakita ng mga Pariseo na kumakain ang ating Panginoon kasama ang mga makakasalanang tao. Kaya sabi nila, anong klase yung Diyos na sinasabi nyo? Yung tao na yan na pinaglilingkuran nyo ay kasama ang masasamang tao. Kaya sinabi ng ating Panginoon, healthy people don't need a doctor. Sick people do. Kapatid, ganun ka ba tumingin? Dahil ba kasama ng ibang tao, kasama ng iyong mga kapatiran sa simbahan ito, yung mga taong makasalanan, ganun mo rin ba sila tinitignan? Ay, yung chismosa yung kasama ni sister. Marites yun, no? Baka maging marites na rin yan si sister. Kapatid, ang ating Panginoon nagpatawad ng ating kasalanan. Ang ating Panginoon ay hindi kailanman nagkulang. Sabi na, then He added, dinagdag ng Panginoon, now go and learn the meaning of this scripture. I want you to show mercy, not offer sacrifice. For I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners.
Mga kapatid, naparito ang ating Panginoon hindi para sa matutuwid na tao. Sapagkat yung mga Pariseo ay tinitignan po nila ang kanilang sarili bilang isang lingkod ng Diyos at sila po ay isang matuwid na tao. Kaya tinaalimuran nila yung iba. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, tandaan mo, tanggap ka ng ating Panginoon kahit noon pa mang makasalanan ka pa. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. At ito namang susunod na verse, mga kapatid, kung yung iba't ibang verse na ating napag-usapan, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay makapangyarihan, even yung waves and storm, kayang patigilin, at yung ating Panginoon ay mapagmahal sapagkat kahit ikaw ay makasalanan, panoon ay tinanggap ka niya at ibinigay niya ang kanyang sarili. At ngayon, mga kapatid, sabi ng versikulong ito, kung babasahin po natin sa Biblia, Luke 24:5 and 6, "Why are you looking among the dead for someone who is alive?" Ito po yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, tinanggal sa krus, ibinalot at dinala sa kanyang libingan. Dahil itong mga babae na taga-Galileo, mga kapatid, ay nag-alay ng iba't ibang pabango, iba't ibang bagay na pwedeng dalhin dun sa kanyang libingan. Sila po ay nagpunta dun sa libingan. At dun sa libingan pala noon, mga kapatid, isang kuweba na kinurban sa batuhan at dinarangan din ng malaking bato. At pagkatapos, mga kapatid, ay pinasok ang ating Panginoon sa loob. Noon po ngayon, mga kapatid, kabaong na lamang ang kasya dun sa mga libingan. Noon po, mga kapatid, isang malaking parang gantong kwarto, may batong nakaharang na mabigat at papasok ka at ilalagay dun sa loob na kayang pumasok ng mga tao. Kaya pagdating nila, yung mga kababaihan na gustong mag-alay ng something sa ating Panginoon, nagulat po sila, mga kapatid. At nung sila ay pumasok, wala po katawan ng ating Panginoon. At paglingon nila, nagulat sila, may dalawang taong nakatayo na nakasuot ng napakakinang na kasuotan at nagsabing, "Why are you looking among the dead for someone who is alive?" At sabi pa sa kanila, "He is not here. He is risen from the dead." Ibig sabihin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. At kailanman hindi na muling ipapako sa krus, kailanman hindi na muling mamamatay, at kailanman hindi na muling ililibing. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, He is not here, He is risen from the dead. Buhay po ang ating Panginoon. At kailanman ang ating Panginoon ay hindi na mamamatay. Sabi nga po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sabi niya, "What are the benefits of trusting our Lord and Savior Jesus Christ? One, we have much to gain in trusting Him." Sabi, to live is Christ by Apostol Paul, to serve, honor, and glorify our Lord. Yun po ang gusto ng ating kapatid na Pablo. Paglingkuran, parangalan, at ipagmalaki ang ating Panginoon. To die is gain for believers, leaving behind all sufferings and promoted into being with the eternal presence of the Lord. Naikwento ko po minsan dito, mga kapatid,
na nung ako'y naglalaro ng basketball at pagharap ko, nasa kalagitnaan po kami ng game. At mula sa aking galing dito, pagharap ko mga kapatid, nagulat ako parang lumilindol. Ako pala'y nahihilo mga kapatid at gumagalaw ako yung minto mga kapatid. At sa pakiramdam ko na pag ako'y umakbang, ako'y tutuwad. And hindi ko binanggit sa aking may bahay, pero sa gabing yun, mga kapatid, ako'y natatakot, ako'y nag-aalala, at sabi ko sa Panginoon, kukunin mo na ba ako, Lord? Doon sa aking pakiramdam, ako ba'y ibabalik mo na? Pero mga kapatid, that night din, mga kapatid, siguro mga 3 o'clock na po ako nakatulog, habang ako po ay nananalangin sa Panginoon, sabi ko, Lord, it's okay kung kunin mo na ako, ikaw na po ang bahala sa aking buong pamilya. Mas masarap po, wala na akong problema. Hindi ko na alam kung anong susunod na kabanata, pero isa lang po ang alam ko, makakapiling ko na ang Diyos na may likha sa akin. So ako'y natulog, mga kapatid, at napakasarap po simula nang muli ang aking tulog. Mga kapatid, nakilanman, hindi ko nakilanman ipinag-alala kung kukunin na ako ni Lord o hindi pa. Basta ang mahalaga, ang dapat pala mga kapatid, tayo po ay nagsasabing, for to me to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, tunay na mabuti ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya ngayon, ipagmalaki mo ang ating Panginoon, ipagmapuri mo ang kabutihan ng ating Panginoon, at ipagyabang mo na buhay, mapagmahal at makapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag mong itago, huwag mong sarilinin. Kaya ka pinagpapalan ng ating Panginoon para masabi mo rin sa iba na pwede rin silang pagpalain. Kaya ka iniligtas ng ating Panginoon para masabi mo sa iba na pwede rin silang iligtas. Kaya ka pinagaling ng ating Panginoon ay para masabi mo sa iba na kaya rin silang pagalingin ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga, what are the benefits of trusting our Lord and Savior Jesus Christ? Kilala niyo na po ba ang ating Panginoon? Amen. Amen. Yes. Ang ating Panginoon mapagmahal, mayaman, makapangyarihan, at higit sa lahat, nagmamahal ng gusto sa iyo, kilala ka. Sabi nga, what are the benefits? Peace of mind, joy in the journey, grateful heart, success in every little step you make. Yan po yung mabibenepisyo ng isang tao na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng peace of mind, sabi sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. Mga kapatid, ano man ang nangyari, naharang man si Sister Betty doon sa immigration, alam pa rin ni Sister Betty na siya po ay mag-enjoy sa Japan. Why? Kasi sa Panginoon siya nagtitiwala. Amen. Why? Ikaw, kapatid, dumadaan ka ngayon sa pagsubok ng buhay, sa panahon ng buhay mo, upang makita mo palalo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. At higit sa lahat, kung gaano kayaman ng Diyos, sapagkat lahat ng iyong pangangailangan ay kaya niya abutin. Praise God. Ang ating joy in the journey, sabi sa Romans 16:8-9, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Kung ikaw po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, isang benepisyo mga kapatid, ikaw ay magiging masaya habang ikaw ay bumabiyahe. Hindi ka nakasakay ka sa aeroplano, baka bumansak sa aeroplano, baka mamaya. Hindi mo ba alam na yung piloto ng aeroplano kasama mo sa aeroplano? Meron bang piloto ng aeroplano na nasa airport tapos
lumilipad yung aeroplano? Kayo lang ang nakasakay? Wala. Pero may alam po ako sapagkat nakita ko na sa Batangas Airfield, mga kapatid, yung drone, unmanned aircraft. Drone lang yun. Kasi laki nitong church natin, isang aeroplano po na walang tao na mula rito hanggang Mindanao, at mula Mindanao makakabalik pamuli nang walang tao, remote lang. Ang tao nandoon sa Batangas, nagko-control, naka-VR, napapalipad po nila. Pero itong biyahe na to, mga kapatid, kasama mo ang piloto. Kasama mo ang piloto, Sister Betty, no? No? Nung nandoon kayo sa aeroplano. Natatakot po ang aking mama at papa sumakay ng aeroplano. Kasi raw baka bumagsak. Sabi ko nga, mga kapatid, ang aeroplano po ang pinaka-safe na sasakyan sa buong history ng mankind. Bakit po? Bago po lumipad ang aeroplano, i-check po lahat yan. At pagbaba ng aeroplano, i-check muli. Hindi po pinapaintulutan ng isang parte ng aeroplano na hindi na-check bago umalis. At paglipad po ng isang aeroplano, mga kapatid, maaaring yung pag-andar ay medyo parang dahil kailangan ng malakas na paglipad ng power ay magugog at parang magalaw. Ngunit pag umangat na ang aeroplano, mga kapatid, ay kaya mo lang tumakbo sa gitna. Pagka sinabi na po, the fasten seatbelt is off. You can now go to the bathroom. Di ba? Oo. Di ba? Grabe, pwede ka nang tumayo, lumakad, na hindi ka natutumba, na hindi ka na. Kaya mga kapatid, katulad ng isang aeroplano, magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, na ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga niya, no wonder my heart is glad and I rejoice, my body rests in safety. Sa ating Panginoon tayo magtitiwala, magkakaroon tayo ng joy in the journey. Magkakaroon tayo ng kasiyahan habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Isipin mo, piliin mo kapatid, na magtiwala sa Panginoon. Bakit po? Dalawa lang yan eh. Magtitiwala ako sa Diyos, hindi ako magtitiwala sa Diyos. Pag nagtiwala ako sa Diyos, meron akong kasiyahan habang ako'y nabubuhay. Pagka hindi ako nagtiwala sa Diyos, may kasiyahan ako makukuha dahil sa galing ko, pero hindi ko alam ang kinabukasan ko. Sa Diyos, lahat ng aking dadaanan, sigurado ako, sabi dito, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Kasama mo ang Diyos, kapatid, every day. Saan ka man nandun, kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa next verse, mga kapatid, grateful heart. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, tayo ay may grateful heart o yung magpapasalamat na puso. Sabi nga mga kapatid, 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. Grabe! Kahit anong sistema, kahit anong panahon ng iyong buhay ngayon, mayaman ka man ngayon, mahirap ka ngayon, dumadanas ka ng kahirapan, dumadanas ka ng problema, magpasalamat ka sa Panginoon. Why? Hindi lang po sa panahon ng pagpapala tayo magpapasalamat sa atin. Araw-araw ng ating buhay, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sapagkat kailanman hindi kayo iiwan ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, sa isang iglap, kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon ng buhay mo. Kung ikaw ay mayaman at ikaw ay yumabang, mga kapatid, huwag kang dumipende sa iyong kayamanan. Dahil sa isang iglap, kayang tanggalin ng Diyos lahat. Kung ikaw man ay naghihirap ngayon, 100% magtiwala ka sa Panginoon. Dahil one click lang, mapupunta ka sa tinatawag na kasiyahan, kasaganahan at tagumpay.
matagumpay na buhay na meron galing sa ating Panginoon. Palakpakan po natin natin, Panginoon. At yung last, mga kapatid, sabi nga, success in every little steps you make. Sabi po sa Psalms 37:23 to 24, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Mga kapatid, ang ating Panginoon, kahit hindi mo man hiniling, ang ating Panginoon ang nag-guide sa iyo patungo sa dapat mong punta. Hindi ka man aware, hindi ka man sure, kapatid, tandaan mo, hindi ka kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. At sabi nga sa last verse, mga kapatid, though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hands. Ang iyong anak, mga kapatid, kung ikaw ay bata, ang iyong magulang ay iyong kasama, lagi kang nakahawak sa kanya, tumutuwad ka ba? Eh lalo na ngayon, kapatid, ang ating Panginoon ay hawak ka sa iyong kamay at 100% hindi ka niya papabayaan matulungan. Kung ikaw man ay matapilok, hindi ka pa rin babagsak sapagkat hawak ka ng ating Panginoon. Ikaw man ay mahilo, mawala sa wisyo, ang ating Panginoon ay hawak ka sa iyong mga kamay. Kaya tandaan mo, kapatid, na ang ating Panginoon, kung ating pagtitiwalaan ay 100%, kapatid, magkakaroon ka ng tinatawag na peace of mind, joy in the journey, grateful heart, and success in every little step you make. Balikan mo ang iyong nakaraan, kapatid. Parehas ka pa rin ba? Balikan mo ang iyong nakaraan. Ikaw pa rin ba yung dating Chris na anak ng iyong magulang na humihingi ng pera, nag-aaral? Hindi na. Iba na ako. Umunlad na yung buhay ko. Ako po ay naging isang tatay na. Ako po ay may mga anak na. At isang pinapasalamat ko kanina habang ako'y nasa likod. Salamat, Lord, dahil yung aking mga anak ay kasama namin nagpupuri sa iyo. Amen. Yun po ang aking isang tagumpay, mga kapatid. Hindi po pera ang tagumpay lamang sa ating buhay. Sabi nga, success in every little steps you make. Isang araw, mga kapatid, naisip ko na ipakita sa kambal na ako ay nagigitara. Ay, hindi ako magaling maggitara. Nagigitara. At nabuhay sa kanilang kaisipan na gusto nilang maggitara. Nagkaagaw sila ng gitara. At sabi ko, hindi, ginagamit ko eh. Mamaya, hindi, Dad, gusto namin maggitara. Hindi, ginagamit ko eh. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, iniwan ko yung gitara sa gilid. At nung nakita ko talagang magigitara sila, nakikipagpunahan pa ako. Pero salamat sa Diyos ngayon, mga kapatid. Si Sister Erin at si Sister Erin ay nagigitara na. At nakikita ko na ang ating Panginoon ay tinugon yung aking munting kahilingan, mga kapatid, na yung aking mga anak ay makabili namin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, bilang panguling salita, mga kapatid. Balikan po natin yung tinatawag na verse na ating pinag-usapan kanina, the benefits of trusting God. Sabi nga, mga kapatid, ito po yung panghawakan po natin, mga kapatid. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Kahit na suma kung laude ka pa, kapatid, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kapatid, maaari po tayong maligaw kung yung talino natin ang ating pangahawakan.
natin ang ating pakahawakan. Yung lakas ng katawan natin ang ating pagiging sandigan. Pero kapag tayo po ay nagbigay ng buong tiwala sa ating Panginoon, 100% sure na tayo po ay magtatagumpay sa buhay na meron tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ibinabalik ko po ang sa ating